naman yung apoy, oh. Natupok ang isang abandonadong commercial establishment sa Camias Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ayon sa BFP o ngayong gabi, ayon sa BFP, nagsimula ng sunog pasado alas 7. Idineklarang fire out matapos ang mahigit isang oras. Patuloy na inaalam kung sino ang may-ari ng gusali. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala. Biglang bumagsak ang crane boom na yan sa ginagawang tulay sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro at tinamaan ng isang construction worker. Wala siyang suot na personal protective equipment at helmet. Dead on arrival siya sa ospital. Hawak na ng pulisya ang crane operator na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Naglabas naman ng DPWH ng cease and desist order laban sa contractor habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Inutusan na ng Department of Justice ang NBI at PNP na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kondisyon ito ng mga abogado ni de la Rosa. May report si Darlene Kai. Natakasan man ni Senador Bato de la Rosa ang mga taga-NBI na humabol sa kanya sa loob ng Senado noong May 11 at naglahong parang bula noong madaling araw ng May 14 matapos ang barilan sa Senado. Tuloy ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa hiling ni de la Rosa na temporary restraining order. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Isa si de la Rosa sa mga co-perpetrators sa crime against humanity sa madugong drug war bilang PNP chief ng Duterte administration. Tanong naman ng mga abogado ni de la Rosa, what law are you invoking? giit nila hindi pwedeng arestuhin ng senador nang hindi muna dumadaan sa lokal na korte. We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. Gagawin daw nilang lahat ng legal remedy para kay de la Rosa. Ang NBI naman, tatalima raw sa utos ng DOJ. Ayon naman sa DILG, buong puwersa ng PNP ang tutugis kay de la Rosa. Tiniyak naman ng PNP na tutuparin nito ang kanilang mandato alinsunod sa batas, due process at established operational procedures. Ang PNP, CIDG at DOJ may lead na raw sa kinaroroonan ni de la Rosa. Hinihintay na lang daw ng PNP CIDG ang go signal ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province in coordination with other territorial police units po. Inalerto na rin ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni de la Rosa. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pang record na nakaalis na ng bansa si de la Rosa. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, that is a remedy available to us. Babala naman ng DOJ sa mga tutulong kay de la Rosa. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Ayon naman sa Common Legal Representatives of Victims, nananawagan ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs kay Pangulong Bongbong Marcos na agad ipatupad ang warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa. Pagtitiyak ng palasyo, asahan ang karampatang aksyon ng naaayon sa batas. Darlene Kai, GMA News. Nanindigan ng Philippine National Police na totoo ang hawak nilang ebidensya kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Taliwas yan sa sinabi ni Suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na spliced o pinutol ang mga nilabas na CCTV footage para tumugma sa naratibong hindi inatake ang Senado. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, kumpleto ang mga ipinasa nilang CCTV footage sa DOJ. Inaasahang dadaan ng mga ito sa forensic investigation para matanggal ang mga pagdududa.
Hindi nga ba kinumusta ng mga taga-minorya ang majority senators na naipit noong nakaraang linggo sa gulo sa Senado gaya ng sinabi ni Senator Pia Cayetano kahapon? Sa screen grab na ibinigay sa GMA News ng isang taga-Senado na hindi namin eksaktong ipapakita alinsunod sa data privacy law. Kinumusta ang mga taga-mayorya ng mga senador mula sa minorya sa kanilang group chat. Maging ang ilang minority senators, kinontra ang hugot ni Cayetano na walang nangamusta sa kanila. Kapag po kami ang nangumusta po sa kanila, kasi nabalitaan na po na kumalat na po sa social media, tapos mga nag-live po sila. Pumalag din si Senator Ping Lacson sa mga aligasyon. Paano raw nila kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live pa? Para pagbintangan lamang anya ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado. Wala pang bagong pahayag si Cayetano. Sinuspinde ang isang radio anchor sa Bacolod City matapos magbitaw ng rape joke habang umiere. May report si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa gitna ng live broadcast ng isang radio station sa Bacolod City, makailang beses na binatikos ng anchor na si Jean Paul Generoso, ang isang amang nanakit umano ng minor de edad. Pagbibiro niya sa nooy nagre-report na kasamahan, pagsasamantalan niya raw ito para makulong din siya at mabugbog ang suspect na nasa kulungan. Gusto ko mapriso, subong pwede. Ang pahayag na iyan ni Generoso, umaning ng batikos mula sa Bacolod City Council. Hindi na pwede. You never joke on rape. Under the law, there should be a committee on decorum and investigation on cases of sexual harassment because that is a sexual harassment case. At sa mga samahan ng mga mamamahayag. At hindi dapat gamito ng muna ng joke. We will refer this to our legal counsel. Observe natin yung ethical practice of journalism. At kung kailangan ng proteksyon, magkakaroon tayo ng security at threat assessment para kung ano man yung pwedeng maitulong sa kasama natin sa media. Sabi ng grupong Gabriela, ang paulit-ulit na sexual na komento ay isang anyo ng gender-based sexual harassment na ipinagbabawal sa ilalim ng Bawal Bastos Law. Panawagan nila, panagutin at huwag konsintihin ang mga aksyon ni Generoso. Hindi nagbigay ng pahayag sa GMA Regional TV si Generoso. Sa official statement ng kanyang istasyon, humingi siya ng tawad. Wala raw excuse sa kanyang nasabi at pinagsisisihan daw niya ito. Sinuspindi na si Generoso na isa ring human resource manager ng istasyon. We do promise man sa among si mga listeners nga gatake man kami, especially sa admin, gatake kami actions. Whoever nga makasala, may sanctions gina. Adrian Pretos, ng GMA Regional TV, GMA News. Inireklamo ng Agriculture Department sa Ombudsman ang mga sangkot sa umano'y Ghost Farm to Market Road sa Davao Occidental. 94 million pesos ang binayad para sa 7 farm-to-market roads. Pero hindi natagpuan ang mga ito nang mag-inspeksyon ng DA noong October 2025. 6 na tauhan ng DPWH sa Davao Occidental ang inireklamo ng graft, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty. Sapit din sa asunto ang 8 contractor para sa mga proyekto. Inimbestigahan rin ng DA ang mga tauhan nila sa Davao Occidental. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga inireklamo. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na wala silang nakikitang ebidensya na may sangkot na politiko sa budget ng proyekto. Napadpad at kalaunay namatay ang isang sugatang sunfish o mola-mola sa baybayin ng Iloilo City. Pinagkaguluhan ng mga residente ang sunfish na ayon sa BIFAR ay itinuturing na vulnerable species. Inaalam pa kung ito ang malaking isda sa laot na nakuha ng inasinta ng isang lalaki. Bine-verify ng pulisya ang ulat na isang pulis ang namaril sa isda. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, maaring magmulta ng hanggang 300,000 pesos o kaya'y makulong ng hanggang 4 na taon ang sinumang papatay sa vulnerable species.
Sa Oaxaca, Mexico naman, inanod sa baybayin ng libu-libong patay na dikya. Ayon sa isang marine biologist, ang biglang pagbabago ng temperatura ng tubig sa dagat ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga dikya. Posibleng sa July 6 pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo. May 5 araw ang House Prosecution Panel para tumugon. Matapos ng June 1 na deadline para sagutin ng bise ang ipinadalang summons at kopya ng Articles of Impeachment sa kanya. May pre-trial pang isasagawa kasunod nito. Tutol naman ng mga minority senator sa panukalang amyendahan ng Senate Rules para payagan ang pagboto at pagdalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Ang prosecution panel naman nagsasagawa na ng mock trial bilang pagsasanay. Inamin ng abogado ni Atong Ang na nagbigay siya ng pera sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Pero itinanggi niyang may kapalit ito para huwag nang dumalo sa pagdinig ang mga pamilya ng biktima. May report si Mariz Umali. Yung pera na inaabot ni Attorney Caroline after niyang makipag-meet, makipag-usap, lagi siyang may pa-brown envelope. 40,000 piso kada buwan, kapalit ng hindi na pagdalo sa mga hearing sa kaso. Yan daw ang alok ng abogado ni Atong Ang na si Caroline Cruz sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sabi ng ilang kaanak na dumulog sa NAPOLCOM kahapon, nangangamba silang nagkakaaregluhan na. Ipinakita nila ang sobre at perang tig-1,000. Kaya yung iba po sa amin wala na kasi pumayag po sila na hindi na umattend ng hearing kapalit ng 40,000 per month. Pasimple niya lang pong inabot yan. Sabi niya, tas nung ayaw niya po pabuksan, sa bahay na lang daw po. Konting tulong lang yan, konting sa abala. Yun lang po yung sabi niya. Sumbong pa nila mga pulis ang naging tulay para makapulong ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga sabungero. Kanina, sinibak na sa pwesto sina PNP Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Nadim Amalang at Police Major Reynaldo Panyebe Jr. Si Panyebe ang OIC ng Custodial Service Unit na may hawak sa kustodiya ng mga nakakulong na pulis. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yun ng dalawang individual na personnel natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin, sa paunahing investigasyon, tumulong umano si Malang para makapasok sa Camp Crame ang ilang kakilala. Siya rin daw ang nakipag-ugnayan sa custodial facility para sa meeting. Habang si Panyebe, hindi pa tukoy kung pinayagan nga ang pagbisita. Wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Ang abogado naman ni Ang inamin na nakipagpulong sa ilang pamilya ng nawawalang sabungero sa kanyang opisina noong April 20. Pero mismo nga mga pamilya raw ang humiling ng pulong at hindi siya. Sabi niya umano sa kanila, hinahanap din niya ang katotohanan kaya pumayag na makipagpulong. Inamin niya nagbigay siya ng 20,000 pesos na tigli 500 piso sa mga ito bilang pinansyal na tulong at walang kapalit. Gate ni Cruz, malinis ang kanyang konsensya at handa niyang harapin ang aligasyon ng mga pamilya sa tamang forum. Mariz Umali, GMA News. Sa kabila ng halos araw-araw na pag-ulan, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-ulan. Pero ang pabago-bagong panahon, malaki raw ang tsansang magdulot ng iba't ibang sakit. Ang tip-top para maiwasan yan sa report ni Von Aquino. Mainit at maalinsangan sa umaga, pero biglang umuulan pagsapit ng hapon. Ganito ang kadalasang nararanasan nitong mga nakalipas na araw. Goodbye tag-init at hello rainy season na ba? Paglilinaw ng Pag-asa DOST, hindi pa. Pero may mga senyales na nila na malapit na ang tag-ulan, tulad ng pagpapalit ng wind system at pagkakaroon ng isolated, localized thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, hanggang June 15, posibleng ideklara na ang onset ng tag-ulan depende sa mga resulta ng monitoring nila sa western section ng bansa. At least 50% ng mga istasyon na yon ay kailangan magkaroon siya ng at least 25 millimeters of rain in total kung titingnan natin yung sunod-sunod na 5 araw. Dahil sa pabago-bagong panahon, nagkakasakit na ang ilan. Sick leave po ako kahapon. Bakit? Kasi po, sumama po yung lalamunan ko. Trangkaso.
Yun yung kadalasan. Actually, mga 2 weeks ago. And then, sa ngayon, parang pagaling pa lang eh. Sabi ng Department of Health, nakaaapekto ang humidity sa hangin, sa ilong, lalamunan at balat. Yung mga may hika, siguro mas makakaroon sila ng mga atake dahil nagkakaroon ng tinatawag na hyperreactivity. Yung pong ating mga kababayan na sensitive, minsan nagkakaroon ng reaction yung kanilang balat. Nagkakaroon ng tinatawag namin na urticaria or nagkakaroon siya ng pangangati, nagkakaroon ng mga ibang eczema. Nariyan din daw ang pagkakaroon ng allergy at trangkaso. Payo ng DOH para makaiwas sa sakit, manatiling hydrated, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, iwasan ang paninigarilyo o pagve-vape, at buuin ang 6 hanggang 8 oras na tulog. Von Aquino, GMA News. Ang GMA News ang top digital video publisher sa Pilipinas base sa datos ng Tubular Labs. Sa ilalim yan ng kategoryang News at Politics simula January hanggang April 2026. Worldwide, pumapangatlo ang GMA News sa top publishers sa parehong kategorya para sa buwan ng Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook at YouTube. Throwback Thursday tayo, 90s Tita Energy ang muling nabubuhay at ipinakikilala ng isang Gen Z. Ang content niya, bentang-benta sa mga nakaranas ng dekada 90. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Japorms na may butterfly clips. At maluluwag na damit. At para di sayang ang isputing sa film camera, mag-posing-posing. Hala, lakas makadekada 90. Pero di yan throwback. Aesthetic yan ng Gen Z na si Maine Glorioso. Sadyang ibinabalik niya dahil ang pormahang dekada 90, hindi lang simpleng fashion trend, kundi bahagi na ng kulturang kinalakihan ng maraming Pilipino. Kapag nasa FYP mo si Maine, tila 90s time machine. Online nostalgia. Mula VHS tapes, lumang magazines, vintage outfits. Parang Jolina Magdangal, reimagined. Lalo't isa si Jolens sa pinakamalaking impluensya ni Maine. Pero di lang yan for the content. Dahil sa halip na bumili ng bagong damit o kayang ukay outfit o lumang damit ng kanyang ama, styled na mga vintage pieces ng kanyang mga tita. Restored at rekindled pa ang Pinoy pop culture para na rin bagong henerasyon o sa mga 90s babies. Dahil ang Pinoy style, lagit-laging makakasabay at hindi naluluma. Ian Cruz, GMA News. Para sa masarap na adobo, i-marinate ang pork. Pero ang sikreto ng adobong baboy ng mga estudyanteng ito, pambihirang paghihiwa at pulidong pagtatahi. Suture muna bago saute. Mga med students sila at nagsasanay ng kanilang precision at proper handling technique para ready sa actual clinical procedure. Kaya pork meat muna ang kanilang pasyente. Parang sayang nga naman kasi kaya nagkabiro ang mauuwi sa ulam ang karning baboy. Pagkatapos ng kanilang training, nahasa na rin sila sa kanilang specialization, specialty, ang adobong sutured in fine medical grade threads. Dahil nga clinical procedure ang kanilang ginawa, sterilized ang tubig at mga gamit sa kanilang training, kaya safe naman daw itong kainin. Oscar Oida, GMA News.